Sa wala ng ating CCM, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCM News Filipino News Channel TV 83. Pakinggan, subaybayan, panoorin ang programang Balitang Reporters Action Ngayon. Dito lamang sa impilan ng CCM News Filipino News. Ang Balitang Reporters Action Ngayon, umuugnay sa mga sariwang balita sa pamagitan ng mga CCM Patrol Reporters. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang Balitang Reporters Action Ngayon. Walang sinasanto, walang pinapaboran tungo sa pag-unlad ng ating bansa, kapayapaan at tumating. Balitang Reporters Action Ngayon kasama ang CCM Patrol. Okay, isang magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. At narito naman pong ating programang Balita Reporters Action ngayon. At samahan niyo pa kami sa loob ng isang oras upang magbibigay ng mga sariwang pagbabalita. Ang inyong lingkod, Mads Pangulima. At siyempre ho, unang bungad, unang paksa tayo po ay magtatalakay sa mga napapanong isyo. At gayon din sa ating mga CCM Patrol, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon ho, mga kaibigan, ay ang oras po natin ngayon ay alas 2, alas 2. Yan po yung start po ng ating programa. At ngayon ho ay araw ng October 1, 2025. Ayan po mga kaibigan, at siyempre ho ay tumawag po yung ating kasama ho na si Jose Birao, na kung saan yung kanyang anak na may problema. At ito nga, alamin po natin yung problema ng kanyang anak. Ito si Shainami Birao. Ayan, nasa kabilang linya po yung si Shainami Birao. At alamin po natin kung ano po yung kanyang problema. Yan. Okay, Shainami Birao, at live po tayo ngayon sa programang Balitang Reporters Action ngayon. Kumusta po? Ano po ba ang ating problema, reklamo, Shainami? Hello po, sir. Good afternoon po. Okay yung i-reklamo po sana yung yung kulang na sahod na binigay ng employer ko. Oo, ano po ba yan? Anong company po yan? Diyan po ba sa Mindanao yan? Hindi po, sir. Taga Mindanao po ako, pero nasa Manila pa ako nagtatrabaho. Okay, oo. Anong company po inyong tinatrabuhan, Shainami? GCS Integrated Company po. Oo, saan po ba yung kanilang particular area ho, yung kanilang opisina? Sa Paway Street, Doña Imelda, Quezon City po. Okay. So, ilang buwan na po kayo doon na namamasukan, Shainami?
Hindi na po umabot ng isang buwan kasi nag-resign po ako doon kasi kadahilanan po na madami po kasing trabaho tapos pressure po. Tapos yung OT po hindi po binabayaran. Ano po ba yan? Factory o sa opisina po yan, Shenami? Construction materials po siya, sir. Staff po ako doon, office staff. Oo. So, ilang buwan na po kayo doon o taon po ba kayo doon nagtrabaho sa kanila? Hindi ba ako na umabot ng taon po? Ay, ng buwan po pala. So, ilang buwan po yung hindi nila ibinigay yung sahod ninyo? Sir, bali, ang inaano ko lang po, 13 days po yun Opo. na napasok ko. Tapos, 10 days po na kinaltas dun sa sahod ko. Mm-mm. Tatapat lang po ako kasi 900 plus na lang po yung binibigay dun sa nakalagay sa clearance ko po. So, yun po yun, bali, hindi umabot isang buwan yung sisingilin nyo sa company ito. Opo, hindi po, lang sir, mga 2.5 lang po, 13 days lang po, ganun po. 13 days. So, gusto nyo pong kukunin sa kanila, ano po? Opo, nakumpleto po sana, sir. Although may naman po ako, may nakitang kaltas man po doon, pumapayag din po ako nun. Ang concern ko lang po, sir, is yung Okay. 8 days po na na kinaltas sa akin na hindi ko po alam. So, ano pong ginawa ninyo? Tinawagan nyo po ba sila? O anong action po nila? Ibibigay ba nila yung sahod ninyo sa 13 na araw? Ayun na nga po, sir. Kanina po, pupunta po ako kanina sa kumpanya na pinagtagtabuan ko po. Tapos, kinuha ko yung clearance po kasi kasi under agency po ako, sir. Okay. So, magsasahod kayo doon sa agency, hindi direktado sa company? Oo. Opo, pero ang concern ko lang sa company po, ba't kinaltasan ako ng 8 days? Hindi ko po alam ba't kinaltasan po ako ng 8 days. At saka po ako, dun sa clearance ko, naman nakalagay na kinaltas sa akin na 8 days. Ayun. So, yun po yung ang itatanong nyo sa kanila, bakit kinatalsan po kayo? So, sige, ano po ba yung mensahe ninyo sa kanilang company para makalampag po natin yung company ninyo at lalo na po yung agency ninyo? Siyempre, yun? Minimum po ba yung sahod ninyo, Ma'am Shenami? Hindi ko pa po nakuha, sir, kasi yung 900 plus po na nakalagay dun sa clearance ko, schedule na po kasi yung accounting mismo ng company na yun, sabihin na po sa akin kung kailan i-release po. Akala ko nga po, sir, kung makukuha ko ngayon, hindi pala, i-schedule pa lang po. Okay. Sige, kung sakali, ibigay ninyo contact nila at insak address nila para matanong po natin para ma-actionan po nila na maibigay yung inyong sahod. So, ano po yung huling mensahe ninyo, Ma'am Shenami Birao? Sana po, sabihin ko lang sana kay Ma'am Jennifer po sa GSS na ma'am, gusto ko po lang klaro po talaga bakit 8 days po yung yung kinaltas sa akin, hindi ko po alam bakit talagang 8 days. Pumayag po ako noon na 2 days ikaltas sa akin kasi may kasulatan po tayo. Ang kinaklaro ko lang po 8 days po, bakit po ganun. Sige. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. At aksyonan po natin yan sa ating programang Balitan Reporters Action ngayon. At ibigay nyo na lang sa numero ko yung details para matawagan ho natin. Yun po, ma'am. Ano pang inyong mensahe pa, ma'am? Meron po ba kayong karagdagan? Wala na po, sir. Yan lang po. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Shenami. Ito po ang programang Balita Reporters Action. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo, Ma'am Shenami. Pakibigay na lang po yung kontak doon sa inyong company para malaman po natin. Sige po, sir. Thank you po. Thank you po. Okay. Yan po si Shenami. At humingi po siya ng tulong sa atin dito sa ating programang Balita Reporters Action ngayon sa himpilan ng CCN News Filipino News Channel TV. Yan. So, ganun po mga kapatid, mga kaibigan, ay papasukin po natin yung ating bulwagang pambalitaan, si Jerry Kamsali, dyan po sa kanyang kinalalagyan. At papasukin po natin si Jerry Kamsali.
Oo, ayan at wala pa si Jerry Kamsali at nawala po siya ha mga kaibigan. Okay, at tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Balitang Reporters Action ngayon. At samantala mga kaibigan, ay noong nakaraang September 28, tayo po ay naroon dyan ho sa may barangay Santa Cruz, Santa Cruz, Cugio, Antipolo, Rizal, na kung saan ay ating pong kinover yung ika nga at lumapit sa atin na isa sa mga kasamaan po natin na ito po yung manugang ni Abdul Karsalik. At ika nga, yung kanyang anak ay naroon na dyan ho sa Cugio at na tinawagan nila yung ating kagalang-galang na barangay naway at pagpalain po ang barangay ng Santa Cruz Antipolo, Rizal na sa kanilang aksyon at siyempre sa ating mga kapulisan. Nariyan po yung ating mga kapulisan na ika nga na sila po yung namamagitan para ho naman ay maayos yung usapan na yung tatay ng babae ay galing pa sa Mindanao. Oo, at yung isa ay Kristiyano ho. So kaya't napag-usapan nila na hindi na ikakasal at yung kanilang napag-usapan ay sila na magbigay ng with damage sa kababaihan at pumayag naman po yung tatay ng babae. So yun po, God's will ho. At pasasalamatan din po natin yung barangay chairman at lalo na po yung kanilang opisyalis dyan ng barangay Tanod o yung exco nila dyan. Naway ang kapayapaan ay sumainyo at lalo na po yung kanilang mga opisyalis dyan sa barangay na nakilala po natin si Sir Morante at nariyan po yung ating kasama si Ustad Kahar upang magpapaliwanag patungkol ho doon sa batas ng Islam at naway wala naman nangyaring kaguluhan dahil sa pumunta ho yung mga kamag-anak nung babae upang sila yung mag-rescue. At siyempre ho naman kapag nilabag po yung batas ng Islam ika nga na talagang idadaan yan sa due process of law. Di ba? So pumayag naman at nagkasundo nandoon na mamagitan ng ating kapulisan, barangay natin at naayos naman yung pag-uusap at wala naman nangyaring kaguluhan. Yan po. Noong araw ho yan noong September 28, 28 dyan po sa may barangay Santa Cruz, Antipolo, Rizal. Ayan, at talagang nagkaroon po ng kapayapaan ng pag-uusap. Yan po mga kaibigan at siyempre ho, ay papasukin po natin ang ating bulwagang pambalitaan, kundi si Jerry Kamsali. Papasukin po natin sa linya. Jerry Kamsali, go ahead. Samantala mga kaibigan, nagtaas na ng red alert status ang Office of Civil Defense COD sa buong Central Visayas kasunod ng naranasang magnitude 0.69 na lindol sa Cebu. Kasabay nito ay pinagana ang Bertol Elementary Emergency Operation Center para sa aktibong monitoring ng mga kaganapan sa ground. Batay sa initial na assessment, pinaka-apektado ng pagyanig ang northern area ng Cebu. Tiniyak naman ni OCD 7 Director Joel Aristain ang kahandaan ng response cluster na rumispondi at nakipagpulong umano sa kay Cebu Governor Pamela Bari 4. Mula naman sa Regional Disaster Risk Reduction Management Office Monitoring Center, nagtungo ang gobernador sa Provincial Police Office para patuloy na bantayan ang sitwasyon sa probinsya. Ayon naman sa NDRR MC, patuloy ang kanilang assessment sa sitwasyon at mayroon na silang mga natatanggap na ulat ng mga nasawi, subalit kailangan pa nila itong i-verify at sa ngayon ay hindi mo na
hindi mo na sa naglalabas kung ilan na ang nasawi sa nasabing lindol. Balik sa iyo ang kasamang Mads. Okay, maraming salamat sa iyong bulwagang pambalitaan, Jerry Kamsali, sa ating bulwagang pambalitaan. Okay mga kaibigan, at ngayon ay nasa kabilang linya po yung ating isa sa mga batas, kultura at bayan. Nariyan po si Profesor Ampatuan. Papasukin po natin sa ating linya. Professor, go ahead to report. Magandang hapon sa inyo lahat, mga pasugin naming tagapakinig sa ating palatuntunan si CN Patrollers, no? Ako po si Ibrahim Ampaton po na kasapi po ng ating CCN Philippine Views, no? Ang ating pamagat po ay Batas, Kultura at Bayan. Sa ngayon po ay ang aking babalita sa aking Executive Director na walang iba si Dato' Mads Pangulima ay tungkol po sa pangyari dito sa may South Cotabato, especially sa may probinsya ng Sarangani. Masalimot at talagang mahirap na pangyari dito dahil po sa inaagaw ng mga taong mayayaman ng lupain ng ating mga nitebo. Ang ginagawa nilang technicalities, ganun-ganon, ang tinatawag natin na professional and technical squatting. Kaya medyo masalimot po. Ito po ang aking na ngayon. Tinutulungan natin ang ating mga kapuang natibo ng Mindanao ng Pilipinas. Kasi sabi ng ating istorya, who are the aborigines of the Philippines? The Negritos, Aitas, and the Malay. Di ba? So yan. Kaya dapat natin ingatan, mga kapatid ko, na talagang pagtunan natin ang pansin ang problema ng ating mga kabayan dito na natibo dahil sa sobrang garapal na pangyari dito sa may South Cotabato pati sa may Sarangani province. Ito nga po at siguro naman kung sakali at kapag nasa area na ako ay tatawagin ko rin ang aking mahal na pamangkin na Executive Director upang sa ganun na live ko mismo i-report ang pangyari kung nasa bundok na kami. Kaya sa ngayon, medyo nagpahinga ako dahil sulat tayo ng laban natin kasi talagang masalimot, mahirap lang bangitin. Pero pagkikita natin sa ebidensya kasi naniniwala tayo na ang system ng ating government ay meron din tinatawag na 3 branches of the government. Executive, Legislative, and Judiciary. Pang-apat po sa media. Kaya nagpapasalamat tayo sa buong may kapal kasi nasa media tayo. Alam mo, ang media, tinatawag na media, I'm sorry, ay trial by publicity. Anong trial by publicity? Hindi pa nga tapos, halimbawa, hindi pa tapos sa korte, pwede na natin medyo buksan ng kaunti ang anuman na narapat, para sa ganon ay magkakaroon ng para bagang aral di kay hint sa English pa. Magkakaroon sila ng aral na ganun pala pangyari, ganun pala. Kasi ang problema natin ngayon mga kapatid ko, I'm sorry, ay yung tinatawag na dilatory tactics. Sabi ng batas, justice delayed, justice denied. Yan ang ating kalaban sa ngayon. Kahit ano man ang kaganda ng ating batas na ginawa ng ating mga executive, ang ating mga kongreso, pero ganyan pa rin. Pero mga technicalities. Kaya nga, ang aking pamagat ng aking palatuntunan ay batas, kultura at bayan. Batas nga, no man is above the law. Kaya dapat natin tandaan yan. Kultura naman, katulad ng mga natibo, huwag natin pabayaan, huwag natin kalimutan na meron sari-saring kultura ng ating mga ang tao sa buong Pilipinas na ito. May mga kultura na nagiging batas na rin sa kanila. Meron batas yan, no? Pagkatapos ito nga, pangyari ngayon, parang wala nang humpay, wala nang katapusan ito mga investigasyon. So, ang labas yan ay ang taong bayan ang kumikilos. Yan ang tinatawag na batas, kultura at bayan. Bayan na ang talagang magbigay ng judgment kung ano man ang dapat na gawin ng madlang tao. Kasi yun na nga, natin maiwasan na mayroon tinatawag na they are circumventing the law.
Yan ang mahirap. Talagang binabago nilang batas sa kabila ng lahat na ang batas na yan ginawa ng three branches of the government. Legislative, judiciary, and executive branch of government. So yun na lang po at maybe sa mga ibang panahon ay talagang i-detalye ko ang aking report tungkol dito kasi talagang masalimuot na talaga ating anchorman, executive director ang pangyari Okay, dito okay. sa Okay, maraming salamat. Mindanao. Okay. 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 Maraming salamat sa iyong report, Professor Ampatuan. Diyan po sa Mindanao. Yan po, yung kanyang programa ay Batas, Kultura at Bayan. At siyempre, siya yung tinatawag dito sa Kulyat na Batas, Kultura at Bayan. Siya po yung tagapagtanggol sa mga inaapi na mga katulad ho yan, yung mga tribal ho dyan sa Mindanao. Sinasako po ng mga land grabber yung lupain dyan. Oo, alam nyo po mga kaibigan. At ito pong programang Balita Reporters Action ngayon. At mapapakinggan din ho ninyo yung Maharlikans Center for Community Organization. At ang nagsasalita doon yung ating administrator. Diyan po makapulot po kayo ng aral. Lalo na po yung may mga problema sa lupa. Ay talagang matindi ho yung paliwanag ng ating administrator. So, alam nyo po mga kaibigan, ay ito po, makakuha po kayo ng info para po sa ating administrator patungkol sa lupa. At kanyang pinaliwanag ho, yung dokumento ng akopyado real estate ay hindi kasama sa permanent injunction. So ito po, pakinggan po natin mga kaibigan sa ating panayam sa ating administrator ka Daniel Franisa. Ito po. Kadani at magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po, ito po yung programang Balita Reporters Action ngayon. Ngayon ay gusto ko pong itatanong Kadani yung patungkol do sa permanent injunction. Tayo po ba ay kasama po ba dyan? Permanent na injunction. Mm-hmm. Ayan yan, So ayun, ay nagsubmit. Sabi dyan, yung mga abogado, maraming abogado sa Italiano Nagsubmit din ng abogado ng akopyado, si Atty. Imata. Okay. So, ayan yan. Nagsabit sila ng tinatawag na para pawalang bisa Ang akopyado. yung injunction. Injunction. Tayo gumawa rin tayo ng kaukulang sagot doon sa sa ginawang temporary injunction ng Court of Appeals. Ngayon, lumabas ang desisyon. Siyempre, binasa nila yung kanilang mga pleadings kung ngayon nga ay talagang pwedeng i-lift yung para temporary injunction. Oo. So ngayon, ang nangyari, mukhang hindi satisfied ang Court of Appeals. Gumawa na sila ng desisyon. Ayan na yung permanent injunction. Ayan yung December 11, 2009. Okay. Ayan na yung permanent injunction. Diyan ako gumawa din ng tinatawag nating clarification. Lahat ng abogado, pati lalo na yung Italiano, marami siyang ginamit abogado, nag-motion for reconsideration sila. Kaya yung isang abogado natin, si Ray Bagatsing, abogado ito sa Pasay, kalaban yung Manila International Airport, tinawagan ako, sabi, Kadani, gumawa ka ng tinatawag nating motion for reconsideration. Hindi ako gumawa. Sabi ko, attorney, hindi ako gagawa. Kailangan within 15 days kasi wala na kung makapag-file ka ng late ng motion for reconsideration mo. Sabi ko, maski abutin ng isang buwan, hindi ito magiging tawag dito, hindi ito tatanggapin ito ng korte. Kasi bakit? Hindi ako binigyan ng notice Walang order na kailangan ay sagutin. Yung kasi may sasagot diyan Kaya nga yung mga abogado sumagot sila ng kondo yan tinatawag dating Counter. motion for reconsideration. Nag-counter sila. Ibig sabihin may dapat baguhin diyan. Yes. Dahil nagkaroon ng diyan error ang
ang Court of Appeals sa kanilang ginawang yung permanent injunction. Oo. Ang sabi ko kaya, hindi ako gagawa. Kaya hindi ka napadala ng supina dahil alam nila matibay yung dokumento ng akopyado. Hindi ako talaga, sinadya yun na hindi ako pinadalhan sa aking, Sa analyze. pakiwari. Oo. Okay, oo. So, ang ginawa ko, dahil ako naman, nung umatid, nang nagkaroon ng oral argument sa Court of Appeals, umatid ako at inilagay yung pangalan ko ron na ako ay Executive Administrator ng akopyado. Ibig sabihin, ay, kasi Tunay ka. Oo, kasi nagsabit ako ako bumuhay diyan kasi nabimbin yan Yun. Yang ng 6 na taon Nabinbin yung yung tinatawag nating temporary preliminary injunction. Nabinbin yan ng kung ilang taon. So, binuhay mo. Binuhay ko dahil nung magkausap kami ni Don Robert na kung maaari ay tulungan siya. Okay. Kasi nakita niya, gumagawa na rin ako ng konting at mga alam mo na research at saka nakita niya na nasa talaga, hindi lang research kundi nasa direksyon, tamang direksyon. Yan. So ayan 'yun. Kaya nagkaroon ako ng tinatawag na yung tinatawag na deed of assignment. Boss, Oh. ito bang kay akopyado ay hanggang kailan ito may paso ba ito o abang buhay na ito, boss, itong dokumento? Hanggang sa magunaw ang mundo, Yun. hindi nila pwedeng ipawalang bisa. Ang sinasabi nating OCT 01-4. Okay. Tatandaan natin, kapag ang isang Spanish title, ano yung ginamit na Spanish title? Ayan yung titulo propiedad de terrenos. Yan. Ipinasok sa sa tinatawag nating torrent system. Okay. Para muling itala. Okay. Ibig sabihin, ang torrent system, marami nagkakamali na naman. Ang torrent system, pati mga judge. ang system ginagamit nila. Ang torrent system, okay yan. Pero ang torrent system daw, original registration. Isa na namang kamangmangan para sa huwes yung mga yan. Ang torrent system, re-registration ng Spanish title. Bakit re-registration? Sapagkat nagkaroon na ng unang registrasyon ng Spanish title noong panahon ng Kastila sa ilalim ng Spanish mortgage law. Yun. Oo. Kaya ayan, pangalawang registrasyon, kaya re-register, muling pagpapatala ng Spanish title sa ilalim ng torrent system. Ayan yan. So ngayon, ipinasok ang ating titulo diyan para muling itala. Sa pagpapatala, hindi katulad ng pagpapatala pag ikaw ay boboto na pumupunta ka maaga, baka wala pang pananghalian, Yes. na kalabas ka na. Ang pagpapatala ng isang titulo ng lupa, malaking kaibahan. Sapagkat pag ito ay pinasok na sa korte, ay tatatakan ng docket number yan. Yes. Pag tatatakan ng docket number yan, kasama yung ibang mga mga Annexes. dokumento. Nandiyan ang plano, nandiyan Yeah. ang tax declaration. Yun. Number 1 ang titulo. Yan. Ayan. Magbibigay sila ng certified copy sa LRA. sa LRA na noon ay General Land Registration Office. Ayun ang kauna-unahan. Oo. Okay. So, tayo ay sakop ng General Land Registration Office kasi naipasok yan. Nagkaroon tayo ng decree ay 1904 1904. So, ayan yan. So, kapag ito ay nakarating na sa LRA, ang LRA magpapublish sa dyaryo yan. Yun. In general circulation. Ayun pala, Ibig sabihin, para i-alarma ang buong tao na kung meron man kayong interest sa lupang ito, pumunta kayo sa korteng ito. Ganitong araw, ganitong oras, kung saan ay meron magkakaroon ng mga pagdinig, para kayo naman ay sumagka o ay haglangan ang ginagawang ang pagpapatala, muling pagpapatala ng titulo. Ayan. Kapag hindi nila nagsagkaan yan, ang judge ay gagawa ng desisyon pabor doon sa may hawak na titulo ng lupa, Spanish title. Kapag yan ang nag-final, within 15 days, ang kanyang desisyon, aatasan niya ang General Land Registration Office na ngayon ng LRA na bigyan mo na ito ng tinatawag nating Decree of Registration. Yun. So saan kukunin ang mga nilalaman sa Decree of Registration? Doon sa mga importanteng mga impormasyon nandun sa Spanish title, katulad ng sino ang may-ari. Kailan na i-registro sa tinatawag nating original registration, kailan yan i-registro sa Spanish mortgage law. Yung lugar,
yung technical description, Yun. nandyan din. Mm-mm. Ha? Ilalagay doon sa tinatawag nating original certificate of title. Kasama na rin doon kung sino ang judge na nag-promulgate doon sa decree of registration. Yun. Oh. So ayan yan, yung iba mga importanteng mga nakalagay doon sa decree of registration. Opo. Ngayon, yung mga impormasyon na mahalaga na ilalagay doon sa original certificate of title, itatranscribe yan ililipat doon. Mm. Yung primary status, ay yun ang tinatawag ko sa yung na importante na dapat malagay doon. Kung sino may-ari, kailan ang original na registration yan, ng Spanish title na yan, hindi na bubuuin doon sa ayan ay kabuuan na ilalagay doon sa tinatawag nilang OCT. Kaya iba yung OCT. Nandun mismo yung buong mga kuwan, pati pangalan ng judge, nandoon. Pati yung court na kuwan, tawag dito, nagduminig sa kasong yan. So ngayon, yung inilalagay na lang doon sa tinatawag dating original certificate of title ay pumipili na lang sila ng mahalagang mga impormasyon katulad ng sino may-ari, date of registration, original registration. Kailangan nandoon makikita mo sa sa OCT, technical description, ayan yan. At saka yung lugar. So ayan ang mga importanteng dapat makita mo doon sa OCT. Ngayon, ang tanong, bakit maraming mga certificate of title ngayon na walang pinagmulang titulo ng lupa? May batas tayo He secures his certificate by virtue of the fact that he has a fee simple title. Nakakamit mo ang iyong sertipiko sa bisa ng isang titulo ng lupa. Yung fee simple, kung titignan mo, hindi mo makita sa dictionary yan. Makikita mo doon sa section 21 ng Land Registration Act 496 natin. Ayan ang tinatawag nilang Spanish title. Ayan yan. Bakit ngayon? Ang dami-daming lumutang na certificate of title na walang pinagmula ng titulo lupa. Diyan ngayon nag-umpisa ang grabbing. Kasi Okay, yan po mga kaibigan, yung panayam po natin sa ating administrator ng Acopiado Real Estate. Siya po yung presidente ng Marlican Center for Community Organization, si Ka Daniel Pranisa. At narinig po ninyo mga kaibigan. At hindi kasama ang Acopiado na permanent injunction dahil meron pong compromise agreement na galing sa Court of Appeal na pinatunayan na ilan mga land grabber na nabangga ng Acopiado at meron na pong agreement yan, gobyerno at ang Acopiado. So kaya dahil sa legal ho yung dokumento ng Acopiado ay inimbestigahan din ho ng dating CIDJ sa panahon po ni General Magalong at ang imbestiga ho yan si Attorney Publico. Yan po mga kaibigan ha, dahil sa maiksi pong oras natin, marami po tayong interviewin at sana ay meron kayong mapulot na aral doon sa paliwanag ng ating administrator patungkol sa lupa yon mga kaibigan. Makakatulong po tayo. Okay, at tayo po muna ay mapagpakilala sa ating himpilan dito ho sa CCN News Filipino Views. Pakinggan, subaybayan, panoorin ang programang Balitang Reporters Action Ngayon. Ito lamang sa himpilan ng CCN News Filipino Views. Ang Balitang Reporters Action Ngayon, umuugnay sa mga sariwang balita sa pamagitan ng mga CCN Patrol Reporters. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang Balitang Reporters Action Ngayon. Walang sinasanto, walang pinapaboran tungo sa pag-unlad ng ating bansa, kapayapaan at tumating. Balik
Balitang Reporters Action ngayon kasama ang CCN Patrol. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Balitang Reporters Action ngayon. At marami po tayong ibabalita mga kaibigan. BBM admin, hindi matatag BP Sara. At siyempre yung Escudero na sisi, imbes na magpapaliwanag Romualdez. At tatlong chopper de Saldico tinangkang ibinta. At ex-minister sa China bibitayin sa katiwalian. At NDRRMC 30 at Dido at 149 sugatan sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. At alamin po natin ang detalye. At ito po ang mga balita mga kaibigan. At BBM hindi matatag si BP Sara. Ito ang mga balita, naniniwala si Vice President Sara Duterte na hindi matatag ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gitna ng iligasyon na korupsyon kung saan sangkot ang maraming mambabatas. At sinabi ni BP, no, sagot ni BP Sara na magtanong sa press conference sa Senado kung matatag ang administrasyon ni Pangulong Marcos. At malinaw na inaabuso ang ating mga institusyon, ginagamit para sa mga pansariling kapakanan, ginagamit para sa pansariling pakinabang. At nakita na natin ang timonya na mga saksi tungkol sa katiwalian. At halos walang nangyayari sa ating bansa, dagdag pa ng ating Vice President Sara Duterte. At personal na dumalo si Duterte at noong Lunes sa pagdinig sa Senate Finance Committee para dipinsahan ang panukalang 2026 budget ng Office of the Vice President na nagkahalaga ng 902.95 million. At ilan inulit ko na yan, sinabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pagpuna sa pansariling interes kasi wala nangyari sa ating bansa. Meron ba tayo nakikita at all the project na nakatulong sa ating bayan na wala, diin pa ng ating Duterte. At hindi naman nagbigay ng komento si Duterte nang tanungin ang tungkol sa Moral Armed Force of the Philippines. Di ako makapagsalita sa moral ng mga sundalo, pinakamabuti na magsalita sila na mismo, sabi ng Vice President. At samantala, Escudero at nanisimbes na ang magpaliwanag si Romualdez. Ito ang detalye. Tinawag ng DDS Duterte the hard supporter. Script ni Lite Representative Ferdinand Martin Romualdez ang privilege speech ni Senador Francis Escudero. At malinaw umanong ginawa upang paglingkuran at ipakita ang loyalty nito kay Vice President Sara Duterte. At sinabi ni Romualdez, nakinig ako sa privilege speech ni Senador Chis Escudero with respect that he heard and not exposed, but the DDS script, the same resiled accusation na matagal na nating nakikita sa troll page na social media post, walang bago at wala ring katotohanan, wika ni Romualdez. At sa halip na sagutin ang mga seryosong aligasyon laban sa kanya, sinabi ni Romualdez na mas pinili ni Escudero na ilihis ang isyo. At sinabi naman ni Speaker, hindi niya tinanggi ang mga paratang laban sa kanya. Hindi niya ipinaliwanag ang kanyang sariling papel sa mga kickback sa pagbaha, imbes sa magpaliwanag na sisi siya. At yan ho, at malinaw naman ang katotohanan. Ang talumpati ni Senador Escudero ay hindi tungkol sa pananagutan, kundi para isulong ang kanyang personal na ambisyon. Dagdag pa nito,
Ayon kay Romualdez, ang performance ni Escudero ay designed to profess loyalty and service to Vice President Sara Duterte. The position himself and her early for 2028. Ang tunay na pagsisilbihan ay hindi ang katotohanan kundi ang sariling interes at plano sa politika, sabi ng sulon. At for my part, I will continue to cooperate with every partial investigation. My record can withstand scrutiny. Wala akong itinatago as for Senator Escudero. Kung tunay na pananagutan ang hanap sa presinto na siya ay magpaliwanag, dagdag pa ni Romualdez. At samantala mga kaibigan, ay dadako po tayo sa ex-minister ng China. Bibitayin sa katiwalian. Ito po ang detalye. Pinatulan ng kamatayan noong linggo si Tang Renjian, dating ministro ng agrikultura ng China dahil sa kasong katiwalian. Ayon sa desisyon ng People's Court ng Changshan sa Jilin Province, nag-ugat ang kaso ng tumanggap si Tang ng cash at ari-ariang suhol na umaabot sa mahigit na 268 million yuan at 38 million US dollar mula 2007 at hanggang 2004. Ito na rin umano ng korte na nagdulot ng matinding pinsala sa interes ng Estado at ang mamamayan at nasabing sa suhulan dahilan upang patawan siya ng parusang kamatayan. May 2 taong brave na inamin ni Tang ang kanyang kasalanan ay nagpahayag na pagsisisi at ang sentensya kay Tang ay bahagi ng malawakang anti-graft campaign. Si President Xi Jinping na nagpatalsik na ang ilang matataas na opisyal, kabilang ang mga dating defense minister na sina Li Shangpu at Wei Pinghe at kapwa sangkot din sa katiwalian. Dapat ganun po gagawin sa partner na Jerry. Oo, at parusang kamatayan. Oo, alam mo po, partner Jerry Kamsali, talagang yun po yung sinasabi ng ating mga senador na sana maipasa yung parusang kamatayan, iilan lang yung mga gusto. Pero sana po ay magkaisa po ang congressman o dyan po sa House of Representatives at Senado na kung sino man yung nalaman kung sino po yung corruption talaga ay parusang kamatayan tulad nung dyan po sa China, di ba? Partner Jerry, talagang parusang kamatayan ang yung yung nagkurap po sa yung kaban ng bayan. Dapat ganoon ho mga kaibigan. At samantala ho mga kaibigan, ay meron po tayong balita, may kaugnayan din ho sa lindol dyan sa sa Cebu City. At ito po yung detalye mga kaibigan sa ito ang sinabi ng NDRRMC at 30 dido at 149 sugatan sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Umabot na sa ayon sa OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano, karamihan sa mga nasawi ay mula sa Bugo City at bayan ng San Miguel, Cebu. Sa ngayon ay nakataas na ang red alert status ng OCD sa buong Central Visayas. Kasabay nito ang pagpapagana ng Virtual Emergency Operation Center para sa aktibong monitoring ng mga kaganapan sa ground. Batay sa inisyal na assessment, pinaka-apektado ng pagyanig ng northern area ng Cebu, partikular na ang Bugo City at bayan ng San Remigio. Tiniyak naman ni OCD at 7 direktor Joel Eristein ang kahandaan ng response cluster na rumispondi at patuloy ang pakipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya para sa mga ginawang search and rescue operation
Maliban dito, aabot naman ng 149 katao ang nasaktan sa ilalim pa ng verifikasyon ang mga napaulat na nasawi at nasaktan. Yan po ang ating balita dyan ho sa Cebu, ha? Nangyaring lindol ho yan, mga kaibigan. Okay? Samantala, mga kaibigan, at meron po tayong bulwagang pambalita mula po kay Jerry Kamsali. Papasukin po natin. Go ahead, partner. Samantala mga kaibigan, narito ang balita. 3 miyembro ng Batangas City Police Station Okay, pasok. ang nasugatan matapos mauwi sa enkwentro ang ikinasal nilang bypass operation laban sa mga nagbibenta ng illegal na armas sa nasabing lungsod noong Lunes. Kinilala ang mga biktima na sina Police Major Edgar F. Fabregas, PSSG Arvin Ilagan at PSSG Carl Ernesto Pabunan na pawang nagpapagaling sa St. Camillus de Lijes Hospital dahil sa tama ng bala sa katawan. Ayon sa report ng Batangas Police, nangyari ang insidente bandang alas 10 ng gabi sa Barangay Bolbok. Sa initial na investigasyon, nagpaputok umano ng baril ang mga suspek ng matunugan nilang mga pulis ang kanilang katransaksyon. Agad tumakas ang mga ito nang bumagsak ang 3 pulis matapos nilang tamaan. Samantala, naglatag na ng dragnet at hot pursuit operation ang Batangas Police Provincial Office PPO para tugisin at mahuli ang mga tumakas na suspek. Kabilang sa tumugis ngayon sa mga suspek ang pinagsanib na puwersa ng Batangas PNP. Balik sa iyo. Okay, maraming salamat sa iyong bulwagang pambalitaan, Jerry Kamsali. At samantala, mga kaibigan, ay noong September 29 ay naroon po tayo sa Provincial Jail ng Trece Martires, Cavite. Kasama po natin ang batikang mga ngaral ng Islam, kundi si dating pare, si Ahmad Barcelon, at nakusan ay kami po ay in-invite ni Ustads Imam Musa, Umam Musa dyan ho sa may Provincial Jail ng Cavite upang iparating yung mensahe ng Islam sa mga ilan sa mga nakapiit doon sa nasabing jail at pinaliwanag kung ano po yung pananampalatayang Islam at kung ano po yung Muslim, kasi karamihan po sa ating mga kababayan, yan po si Ahmad Barcelon, at meron din po yung kababaihan doon, at maganda din ho yung jail ng Cavite, at marespeto ho yung mga nakadaitin doon, at pinapakain pa kami doon ng mga nakaditin, at talagang malinis yung loob ng kanilang silda. At nakapagsala pa kami doon sa ating kasama si Ahmad Barcelon. Yan po, nakikita po ninyo sa video. At more than 300 plus yung mga nakapiit doon. Kasama rin yata yung mga kababaihan doon. So yan po ang ating kinover noong September 29, 2025. Diyan po sa may Trece Martires, Cavite ng Provincial Jail. At mabait din ho yung kanilang mga empleyado dyan, yung mga BJMP, na mabuhay po kayo, sir, at lalo po si inyong warden dyan. Pagpalain po kayo ng ating dakilang tagapaglikang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ganun po mga kapatid, mga kaibigan, ay meron pong ginanap na medical mission ba dyan sa Salam Compound, Kulyat, Barangay Kulyat, Tandang Sura, at headed by Kapitana si Kapitana na Nanay. Sino ba yung kapitana dyan? Si Christina. Si Bibang, ha? Nanay Bibang. At si Kagawad na sino ba yung asawa ni Kagi Malix? Si Amira. Si Kagawad Amira. Oo. So ano po ba yung nangyari doon, Jerry, dyan sa compound, ha? At meron pong may pre-check up dyan?
O medical mission? Ano po ba? Ayun nga, para pre-medical mission. Mm. Ah, So ano po ba ano pa yung kanilang mga ano doon maliban pa doon sa pre-check-up? O mga pre-medical? yung bang pagpamimigay ng QCID, saka ano marami pa? pang iba. Nakapunta ka doon, Oo. nakapunta ka. Oo. So, dahil alam Hindi ko, ako pumasok. oo, dahil alam ko po ikaw po yung humahawak dito sa tribal na Hindi ako, Maguindanao hindi, dito hindi ako sa Kulyat. nakaroon. So, yun, at kanino po yan? Galing po yan sa DSWD. DSWD. Partner Jerry. Yun. So, yun po yung ating siningit na balita. Kanina ay pumunta yung DSWD upang i-assist po yung mga kababayan natin, na mga kapatid natin na mga tribo dito sa Salam Mosque Compound, Kulyat, Tandang Sura, Quezon City. So yan po mga kapatid, mga kaibigan, ay tayo po ay magbati ho. Ayan sa ating mga nanonood ngayon at baka inantay po nila yung pagbati natin, ha. Si Norjana MT Binal at yung ating chapter dyan sa may barangay Mantapuli, Lanao del Sur at nanonood ngayon. At si Nay Dilagan Amer, ayan. At si Abdul Karsalik, ayan, nanonood ngayon. At siyempre si Jake Tubilan, ang ating correspondent dyan sa may Bacolod City chapter. Jake Tubilan, mabuhay ka, watching from Bacolod. At si mandirigma natin, si Abdul Karsalik, watching from Indonesian Ban. Ano ba yung Indonesian Ban? At si Good Job Prof. Jerry Ampatuan. Nababi natin si Prof yung kanina ay nagbalita po siya ng may kaugnayan din ho sa mga kababayan natin na nanaipit po o yung mga nilandgrab yung kanilang mga lupa. At si Dom Samulawin Reyes. Good afternoon, Sir Mads. Sa CCN Patroller, binabati ko ang buong grupo ng itong NARIAG, itong NERIEG, itong Narcotic International Assistance Group sa ika-33 anniversary ay ginaganap noong September 28, 2025 at kay National President Madam Olga Alvarez, mamburang mabuhay ang NARIAG nationwide. Ayan po, galing pagbati ho yan kay Eagle, Eagle Reyes. At si Nay Dilagan Amer. Good afternoon po, Sir Mads. Pa-shout out po sa mga kapatid ko sa nasa Qatar. Ayan, at binabati po ni galing po kay Nay Dalga. Ano ba yan? Dalga. Ayan. Dilagan Amer. Oo, at yan po yung kanyang pagbati sa kanyang kapatid. Oo, yung mga kababayan po natin dyan po sa Qatar at sa iba't ibang lugar ng bansa ay maingat-ingat po kayo dahil sa lalo na po yung Qatar ay noong nakaraan ay binumbahan yan. So ingat-ingat po kayo mga OFW na mga Pilipino. At kung talagang tuloy-tuloy yung bakbakan dyan o bumbahan dyan, mag-ingat na kayo, maghanda na po kayo mga kaibigan. Ngayon po, meron po tayo may text report po si paring Rumi dyan ho sa Pampanga, Pampanga, at ito po yung kanyang text sa atin mga kaibigan. Ay babasahin po natin yung updated ni paring Romeo. Ito pong sinasabi niya at kanyang text report, pabatid sa illegal gambling, pasugalan, pergalan, malasimi casino, color game, tatlong balls, etc. sa lalawigan ng Region 4E, Calabarzon area ni Aling TC Rosales at partikular na sa C6 Taytay Rizal, Timbrado ba? Matikas ang may-ari. Ayan, operator, hindi man lang natitinag sa utos ni General Nartatis Jr. At sa DLG Secretary Remulla sa 911 no tick policy. Bakit malaki ba? Magkano ba? Patong timbre ipinaparating nito para sa mabigyan ng basbas, kaya hindi kayang ipatigil ang bawal na illegal gambling activities
sa lalawigan ng Region 4E, partikular na sa C6 Taytay Rizal. Tinatawagan po natin ng pansin si General Nartati, Sir, DLG Secretary Remulla, Sir. Mahal naming PBBM, Pangulong Marcos, Sir, kayo na po bahala kumastigo sa tigasin ng alias TC Rosales, may-ari ng illegal gambling sa buong Calabarzon area, partikular na C6 Taytay Rizal, etc. Salamat po. Maraming mabuhay po kayo, Sir. Good. Balatiro, galing po ito kay Romy Santos. Text ni Romy Santos, at kanyang pananawagan sa ating Chief PNP at ang ating DLG at siyempre sa ating Malacanang. Yan po yung pananawagan ni Balatiro Romeo, paring Romy Santos, dyan po sa may Pampanga. Pampanga ho, yan po, text report. So yan po mga kaibigan, mga kapatid, at talagang meron na lamang po tayo natitirang 5 minuto o 6 na minuto, 4 na minuto. At bigyan natin ng daan si partner Jerry. Jerry, mauna ka. Oo. Mauna ka. Okay. Samantala, isang pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6 million pesos ang natagpuang nakalutang sa dagat ng Barangay Masintok sa Pauay, Ilocos Norte. Ayon kay Police Brigadier General Dindo Arias, hipi ng Police Regional Office 1, isang 37 anyos na residente ng nakadiscovery sa kontrabando na nakalagay sa plastic bag na may banyagang marka noong Miyerkules ng hapon, September 24, tinatayang tumitimbang ito ng 1 kilo. Sinabi ni Reyes na kahawig ng nasabing pakiti ang mga nakuhang droga sa mga baybay ng Ilocos ilang buwan na ang nakakalipas. Iniutos na niya ang malawakang search at clearing operation sa lahat ng baybaying sakop ng rehiyon upang matukoy kung may iba pang nakalutang na kontrabando. Prioridad natin ang kaligtasan ng mamamayan laban sa illegal na droga sa pamamagitan ng Bantay Dagat Program at pakikipag-ugnayan sa mga mangingisda. Mas paigtingin pa natin ang kampanya laban sa pagpasok ng droga sa ating coastal areas. Balik sa iyo kasamang Okay, maraming salamat sa iyo kasamang Jerry Kamsali. At samantala ay tatawagan po natin yung reklamo ni Shainami Birao. At ito ay tatawagan po natin yung kanyang company at para malaman po natin. Okay, magandang hapon po. Ano po, good afternoon? Si Ma'am Angelica Zamilon po ito, Saan Jamulin. sila? Ma'am, sa broadcast video ito sa CCN News Filipino Views, Balita Reporters Action ngayon. Lumapit po ma'am sa tanggapan namin si Ma'am Shainami Birao na kung saan ay kanyang reklamo ma'am, yung kanyang sahod ay hindi na ibigay sa kanya. Saan to? Sa media ito ma'am, sa CCN News Filipino Views ma'am, Channel TV ho. Si Mads Pangulima po ito ma'am. Ma'am, at nagreklamo po si Ma'am Shainami Birao. Yung kanyang sahod raw ay hindi naibigay sa kanya. Ano po ba ito ma'am? Ano pong problema ma'am? Bakit hindi naibigay ma'am? Pakitawagan po ang agency kasi agency po iyan. Agency. Employee lang din po ako, sir. Sa company po Sige kayo. So, doon po sila sa agency magsahod ma'am. Ano po? Naibigay na po ba ma'am? Opo, sa kanila po, sa agency na lang po. Okay po. Si ma'am, ano po ito? Angelica Zamulin? Yes po. Okay po ma'am. Maraming salamat po ma'am kung gano'n at naibigay na pala doon sa agency niya dahil humingi po ng tulong sa amin na ika nga, hindi daw naibigay yung kanyang sahod na 13 days. Ano po? Okay po. Okay po ma'am. Maraming salamat po ma'am at kayo Thank po ay you. aming nakapanayam. Mapagpalain po kayo ng ating dakilang tagapaglikha. Mabuhay po kayo ma'am.
Ayan po at nakapanayan po natin yung company ni Shainami Birao. Oo, si Ma'am Angelica Zamulin. At kanyang sinabi ay naibigay na daw sa agency niya yung kanyang sahod na 13 days. Ayan, pagpalain po sila. Okay, at sa muli po mga kapatid, mga kaibigan, ay tayo po ay magbabati sa inyo lahat ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumati nawang kapayapaan at pagpapala habag ng ating dakilang tagapaglikha. Siyempre ho, ipahabol ko po, ibabatiin ko po yung aking pamilya dyan sa Kumalarang, Zamboanga del Sur, Pangulima family at Dakula family. At siyempre Abubakar family at yung Umar family. At sa lahat po ng Tago Kumalarang, ang aking mga classmate po, binabati ko po sila. At sana po ay inyong subaybayan ang aming programa at tuwing araw po ng Merkulis at alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Yan po ang inyong lingkod, Mads Pangulima. Mabuhay po ang sambayanang Pilipinas!